Yan, dumadami na rin yung mga nakikita ko. Kailangan, hanggat meron tayong muka at buhay, pakita natin yan. Kailangan mag-ano ka, matawag nito, on cam ka. 'Di ba? Yan, para hindi tayo magmukhang magmukhang lapida. Okay? At ang maganda niyan, lahat na naka-on cam ngayon, ang gaganda, in fairness ang gaganda nyo ngayong araw na to. Hindi ko alam kung dahil ba yan sa filter nung o dahil talagang nilalaklak nyo na to the max ang ating Alka White dahil wala ka namang isa lang ang alam natin kung pag-uusapan, the best glutathione, not just in town, di ba? But in the world, kailangan pa bang i-memorize yan? I-24 Alka White na yan. Sino dito? Type 100. O sige, mangunguna naman sila kahit wala pa ako sinasabi. Sige. Muntik na, oh. Type 100. Kung sa mismo, believe na believe sa ating 24 Alka White. Go! Yan. And of course, aanihin mo ang ganda kung punong-puno ka ng bacteria. Dapat may spray ng 24-30. Di ba? Kung makatawa yung iba, tama ba ako? Di ba? Aanhin mo ang ganda kung punong-puno ka naman ng bacteria. O, di ba ngayon ko lang naisip yun, nag-rhyme. Di ba? Kailangan it goes together. Maganda ka na, protected pa tayo. Inside and out, di ba? Tapos, sasabayan mo pa ng ng 24 ever sabon. Diba? Sino dito yung hindi siya sinungaling at aaminin niya na ginagamit niya yung 24 ever sabon? Uulitin ka, yung hindi sinungaling. Can you type ako na talagang ginagamit niya? Yan. Ako since 2013, nagsisinungaling. Ay, hindi, 18 pala yun. 2013, di pa open yung MCOR. Ako po, everyday, 1 tablespoon. Ayos ng 24 ever. Sabon. By the way, mukha lang po yung chocolate pero ano po yun? For external use only. Bawal sinungaling, kukunin na. Correct, dapat 'di ba? Dapat hindi lang sa isang produkto tayo mai-in love. Okay? 'Di ba? Word natin 'yan, naging topic na natin 'yan And syempre ang pagiging in love, it takes time, 'di ba? And kailangan pagiging in love, ano 'yan yung kaibigan mo nga na dati mong kaibigan or manliligaw, hindi ka naman kaagad na in love 'di ba? Dinidevelop. So ganun din sa mga produkto natin. Paano ka made-develop para ma-in love ka? Di gagamitin natin ang gagamitin, 'di ba? Kasi marami akong kakilala na dealer. Yung ibang products di nila kilala. Isa lang ang kilala nila, 24 alkaline silang. 'Di ba? Lahat ng produkto natin ay napakagaganda. Do you agree? Type 200. Kung nag-a-agree ka. Na walang maitatapon sa lahat ng produkto natin. Walang itutulak, lahat pakabig. Dapat ba yung Tagalog ko? Pakabig ganun di ba? Walang maitutulak, lahat pakabig. Yan. Wow, 92 million na tayo. 'Di ba? Now, eto, yung yung weather ba natin erratic? When you say erratic, paiba-iba. Do you agree? Can you type 1 kung nag-agree ka? Ba, si Joffrey, money back guarantee daw. Yun ang kanyang labanan, may money back guarantee siya. Diba? Na pag hindi bumula ang mukha mo, pag ginamit mo yung sabon namin, ibabalik ko sa iyo yung pera mo. Pag hindi bumula, yun lang pala yun. Hindi, pero kasi I think kaya yun ang ibig sabihin Kumbaga, yun for me, it's a conviction Not everyone may ganun katindi na conviction knowing that si Joffrey may may medical background siya So alam niya 'di ba?
Gusto mo pati bibig mo bubula pag kinain mo, correct? Wag naman. Ay, pero by the way, proven na ang 24 ever sa bone ay nakakapagpapayat, ha? Alam mo ba yon, Edna? Proven yan. Ang 24 ever sa bone. Subukan mong kainin. Susan, sure ako magtatae ka ng magtatae, papayat ka na. Pero hindi ka naman mamamatay kasi all natural. Yan naman ang ano, yun naman ang maganda doon, okay? So, ang ibig ko lang sabihin nito is marami tayong sobrang gaganda ng mga produkto. So, nakailangan tayo mismo gagamitin natin palagi, 'di ba? Kailangan sadyain mo na maghanap ng testimony for every product na meron ka. 'Di ba? Kasi imaginein mo kung ngayon ang sobrang kilalang-kilala mo lang, 'di ba? Or it's so easy for you to sell is 24 alkaline C. Now, I want you to imagine, what if kung gaano kadami ang benta mo ng 24 alkaline C is kapareho din kadami ng benta mo ng 24 alka white. Ganun din kadami ang benta mo ng 24 green restore, 2430, and so on. Ano kaya magiging impact nun sa negosyo mo? Can you type pag gano'n ang nangyari? Kung gaano kadami or kung gaano kalakas sa'yo ang 24 alkaline C, ganun din ang gagawin mo kung paano mapapalakas mo tong mga to. Magiging kapantay siya ng 24 alkaline C. Sabi ni Fairy Mom, measure rep, masubukan. Ano yung susubukan mo? Yung ano, kakainin? 'Di ba? Kung gaano ka ka-passionate i-explain dahil sobra yung tama ba ko? Kaya sobrang dali sa inyo na ibenta si 24 Alkaline C kasi sa ang lalim ng belief level mo doon. Can you type 10 kung tama o mali yung ano ko, pananaw ko or observation ko sa inyo? Sobrang bilib ka sa produkto. Kaya sobrang easy for you to recommend, to sell, di ba? Sabi ni Jet, higit pa po sa 10. Now, I want you all to listen, ha? Okay? What if yung bilib mo sa 24 alkaline C, kasi kaya ka bumilib ng ganun. Hindi naman yan in an instant, di ba? Yung una, uy, ang ganda. Parang ganun lang. Hanggang sa eventually, every time ginagamit mo, nagkakaroon ka ng every time na may naririnig ka na testimony, di ba? Every time na paglunok mo, nararamdaman mo kaagad yung effect ng 24 alkaline C, mas lumalalim, mas nai-inlove ka. And I want you to duplicate that love to other products of your business. Remember, this is not just about MCore. This is about you as a businessman partnering with MCore. Kailangan ma-inlove ka din sa iba mong mga produkto. Remember, yung product ni MCore is produkto mo. Correct? So, kailangan sadyain mo ang pagiging in love, sinasadya. You need to find a way kung paano ka mai-in love sa kahit na anong produkto natin. 'Di ba? Ganun kailangan yung gawin natin. Kaya nga kanina iniisip ko, are you aware na ano, sabi ko, paano pa yung pwede nating magawa para yung eto imaginein mo kung mas in love ka. I'm just thinking this because I know how powerful Alka White is Because I know deep inside me how really effective 24 Alka White is. Imaginein mo kung nadoble pa yung pagiging in love mo kay 24 Alka White. Did you know mas mataas ang PV nun? Mas mataas ang income dun. 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi magdo-double yung income mo, kundi magti-triple yung income. Yun, dapat mabaliw sa produkto. Correct. Huwag ka mag-alala. Kahit literal, mabaliw ka, kayang-kaya ng 24 Alka White yan. Kasi according to Doc Ryan, di ba, maganda yun sa ating brain. Doc Ryan is a neurologist and psychiatrist. So, pangbaliw. Sabi, kailangan daw mabaliw Yan. Dapat mabaliw sa produkto. Now, there's so many ways also to promote products. Do you agree? Maraming paraan kung paano i-promote ang products. Actually, not just the products per se,
But in anything, 'di ba? Marami na ngayong paraan para makapag-promote ka ng isang bagay or to simplify. Naging topic ko na din 'yan eh, 'di ba? May mga kumpanya na hindi nag-evolve na napag-iwanan. I'll give you an example. Have you heard of Ericsson? Ha? Pag naririnig mo yung salitang Ericsson, ano yung pumapasok sa isip nyo? Can you type? May nakita ko may nag-ano. CP, cellphone. Diba? Cellphone. Tanong, may Ericsson pa ba ngayon? Meron pa ba? Wala na. Kasi kung meron, edi sana ang bilis nyo nasagot. Kita mo, it takes time din bago nyo sagutin kasi nag-isip ka pa eh. Bakit? Because for some, walang recall. 'Di ba? Walang dating. Ano nangyari kay Ericsson? Samantalang dati, sino dito nagkaroon ng cellphone na Ericsson? Kasi ako meron ako noon. Alam mo yun yung may ano pa, yung may flip? 'Di ba? I think siya rin ang nauna dun sa merong scribble. Yung merong pen. Kasi yun ang dating meron ako eh, yung inaano, parang may flip dito, tapos andito sa gilid yung ano niya, yung kanyang stylus. Hindi. Hindi, na iba pa yung BlackBerry, may stylus din siya. Oo, na pang ano, o yun, tama si Francesca. Yes po, makapal. Correct ka dyan. 'Di ba? Now, bakit nawala si si Ericsson? Even Nokia became bigger than Ericsson. 'Di ba? Pero where is Nokia now? Wala na din. Kasi bakit? Napag-iwanan, pinilit niya na hindi sumabay kung ano yung uh, direksyon ng universe. Ano bang direksyon ng universe ngayon? Pagaanin, pabilisin ang lahat ng proseso ng mga bagay-bagay. 'Di ba? So, ginagawa din and because of that, mas nagiging mura, mas nagiging mabilis yung mga transaksyon na pwede nating magawa. Madami na pong mas mura pero quality din naman. Exactly. Kasi bakit? Kasi yung mga mura na yun, nag-take ng risk. Bahala kayo dyan. Basta kami, susunod kami kung ano yung sinasabi ng panahon. Kailangan mabilis. 'Di ba? At ano pa yung kaibahan? Noong araw sa ngayon, can you share ano pa yung mga ibang pagkakaiba? Fairy Lou, can you please unmute? Kasi actually mabilis lang yung module ko. Tinatagalan ko lang ngayon. Fairy Lou. Hi, Tita Lou. Sige po, yan. Hi, ma'am. Yes, Press. Yes, good morning, Press. Hi, good morning po. Fairy Lou, ano po yung mga if you don't mind, how young are you? 40? I'm 55 po. Wow. Tita, question. Ano Yes yung po. mga meron noong araw na mga gamit na wala na ngayon? Well, for like sa technology po ng telephone, yun pong di ikot po na phone, yung dinadial po. Oo. Yun, wala na, di ba? Yes po. Oo. Actually, ngayon, kapag binigay mo yun sa mga kabataan, Hindi po nila kilala. hindi nila alam kung paano. Yes po. Yes po. Actually, may study niyan napanood ko. Di ba, binigay sa mga teenager, hindi nila alam kung paano siya paganahin. Di ba? Yes, Now, Press. Yes, Press. imagine, sa bilis ng takbo ng buhay ngayon, tapos maglalabas ng ganong klaseng telepono, sa tingin mo ba makakatulong pa siya ngayong mga panahon na to? Hindi na po. Hindi na po. Masyado na Hindi pong na diba? outdated. Yes po. Lalo na kapag ang number mo 098 dulo, at bago bumalik. Yes po, babalik pa. Samantalang yung digital, tok, 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 tok. Ay, ilang ano lang, magre-ring ka agad. Ito, hindi. Ha, di ba? Yes po. May, Babalik kaya, pa siya. Kailangan, ang piliin mo number, 012 lang para mabilis. Yes po. Di ba? Thank you, Fairy Lou. Yes po. Salamat. Oo. You Ang means po. of transportation naman. Thank you, Fairy Lou. Susan. Hi, Susan.
Susan Cabral. Good morning, Pres. Hey, hey, hey. Good morning. Oo. Susan, ano yung wala or meron noon, either or, na meron at wala na ngayon in terms of transportation? Transportation. Oo. Kasi 'di ba noong araw ano, ako pa naman nagsasabi ako, paano mo malalaman kung ang kausap mo may edad na kapag nag-umpisa na na gumamit ng, alam mo, noong araw, Hmm. 'di ba? 'Di ba? Example, noong araw parang ayan, sabi ni Alice oh, Kalesa. Now, halimbawa, Susan, saan ka na nga nakatira sa ABS-CBN ano? Yung malapit. Malapit po. Oo. Ano bang area 'yon? Timog ba 'yon? Ay hindi. Ah, Tama ba? malapit Timog? po sa Timog. Magmula dun sa ano mo, sa area mo, papunta sa office, pwede ka ba bang magkalesa ngayon? Hindi po. MRT na. Bakit? Eh, sayang naman. Unang-una sa lahat, ano yun? Hindi mo kailangan gumamit ng gasolina. Pres, wala na siyang dadaanan. Kala ko wala ng kabayo. Kabayo yung Nasasagasaan na po siya ng mga ngayon, yung Hindi, mabibilis. actually may dadaanan pa rin siya kasi ang kabayo basta't may kalsada at okay lang sa kanya kahit bako-bako, 'di ba? Pero bakit ayaw mo siya gamitin? Siguro, siguro, Pres, yung bagal. Yon, 'di ba? Siguro kung kalesa, ano kaya ang oras nun na makarating ka ng ano? Mga Imagine mo no, sa EDSA dumadaan yung kalesa mo. aabutin, Pres, ng mga siguro 1 hour mahigit or 2 hours. 2 hours mahigit. Kasi, Oo. opo. Ngayon, dahil mabagal yon, ano yung usually na ginagamit mo na means of transportation para masatisfy ka dun sa speed na hinahanap mo? MRT lang po, 15 minutes to 30 minutes. Kayang-kaya MRT, po. 'di ba? Actually, I agree with you, and meron pang iba pa ring paraan ngayon. Kasi may tinatawag na angkas. 'Di ba? Opo. Meron Mabilis ng din po. angkas kasi ngayon ang nagiging challenge sa MRT dahil yun ang pinakamabilis na transportation, kakainin ka naman sa pagkahaba-habang pila. 'Di ba? Yun naman ang kakain sa'yo. Sobra na po traffic kung yun po yung gagamitin ngayon. Correct. Oo. So, kaya kung mapupunan natin, dumadami yung mga bagay na pwede nating mapakinabangan para matulungan tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay to speed up yung lahat ng transaksyon, lalong-lalo na yung tinatawag natin na success. Can you please type success? Can you please type success? Yon, nag 3 digits na tayo. Yun. At I always believe na hindi mo siya pwede mo siyang hindi i-maximize pero ikaw ang magsasuffer. 'Di ba? Kasi example, hindi, I love nature kaya kalesa ang gagamitin ko. 'Di ba? Paninindigan mo na you love nature. Pwede naman yun pero mahuhuli ka palagi. 'Di ba? Kasi napakadami ng paraan para ma-simplify natin lahat. Yun nga lang, kailangan hindi lang diskarte ang kailangan mo sa kahit na anong bagay. Kailangan din at malaman natin paano siya gamitin ng tama. 'Di ba? Example, yung sinasabi ko nga na cellphone, 'di ba? Kung kahit na gaano kamahal yung gadget mo, kung hindi ka marunong i-maximize at gamitin siyang tama, useless siya. 'Di ba? Same thing with transportation. 'Di ba? Alam mo na merong angkas Pero ang kulit mo, hinihintay mo pa rin yung taxi, yung jeep, late ka na. Wala na, yung kausap mo, umalis na. Yung katransak mo, wala na din. Samantalang, meron pang ibang paraan. You just need to open your eyes, open your mind na you have to embrace yung mga technology na ganito and
for you to maximize. Now, why am I saying this? Because yung module natin ngayon will help you maximize the technology the right way. Kasi pwedeng nandyan tong technology, pwedeng nandito yung mga platforms, di ba? Pero hindi mo alam kung paano maging effective para sa'yo. Ang mangyari niyan, babaligtad. Instead na maging asset siya, magiging liability siya sa'yo. Di ba? So, are you ready? Can you type ready? When you say ready, R-E-Y-D-Y, ready. Tinan ko nga, kung mayroon kayong listening skills. Oh, wala. Mali. Pwede na rin. Triple lang Y. Siyempre, maiga ng sobra kaysa kulang. Diba? So, eto na. Okay. Yan. Sabi dito sa aking presentation, your ability to present the MCore business effectively. Kasi, bakit talagang naka-highlight, ano ba tawag dyan? Underscore or underline yung underline yung effectively. Kasi, maraming tao marunong mag-present, pero bakit ganon? Si dealer A, dealer B, pareho lang naman ang company binabanggit, MCore, pareho lang naman yung mga produkto na binabanggit, pareho lang naman yung Complan, pero bakit hindi magkapareho yung result? Okay, kasi dito nagkakatalo yung effectiveness of presenting yung inaano nila, yung inaalok nila. So, your ability to present the MCore business effectively online will determine the size of your network and your commission checks online. Bakit ako very specific dito sa online? Kasi itong online, isa ito sa mga platforms na magandang i-maximize natin. Look at us now. Dahil sa isang platform na ang tawag ay Zoom, all over the world na pagsama-sama nila tayo all at the same time. 'Di ba? That is how powerful technology is as long as you know how to use it effectively. 'Di ba? Ngayon umuulan. 'Di ba? Umuulan, tsaka ang galing eh. Kung umuulan, mahina ang signal, anong gagawin mo? Papatayin mo lang yung video, 'di ba? Sounds lang. Pwede pa rin. 'Di ba? Audio lang, pwede pa rin. So, imagine kung kayang-kaya natin tong i-maximize na even for 15 minutes na gagawin mo to so you can promote the opportunity and the products anywhere to anyone. That 15 minutes, okay, can bring you hundreds of pesos or thousands. 15 minutes lang yun. Ang malupit nun, wala kang pamasahe. Hindi mo kailangan magpamasahe, gumastos doon. Hindi mo kailangan maghanap ng kalesa, di ba? Hindi ka rin mag-aangkas, di ba? Kasi literal, nasa bahay ka lang. In fact, hindi nga nila alam, pwedeng hindi nga nila malaman kung nakaupo ka sa taong eh. Kasi bakit? Look at me right now, I am using a virtual background. Malay nyo ba kung nakaupo pala ako sa taong, hindi nyo naman yun alam. Di ba? Malay nyo ba kung nasa ang lupalop ako? Hindi mo alam eh. Di ba? So, pwede pang napapalit-palitan yan. Actually, pwede kang kumuha ng picture sa office. Ang background mo, office ng MCore eh. That is how powerful yung ganitong klase. But of course, nakalagay dito, 'di ba? Effectively online will determine the size of your network and your commission checks. Pag naging effective ka in using the online platform, pag ito talagang, well, I'm not saying you do it perfectly because there's no such thing. Especially very erratic din yung ating ano tawag nito, yung ating internet, 'di ba? Pero again, tama yung sinabi ni Coach Telly, ang tao pag gusto, pwedeng maghanap ng paraan eh. 'Di ba? Eh di hanap tayo ng area na merong maganda ang internet. Again, bottom line, we have to find a way, okay, para ma-maximize natin yung technology ngayon. Now, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Qualities of an excellent
excuse me po, and effective. Di ba? Sabi nga ni ng ating the late Mike Enriquez, hindi daw siya nagpapatawa. Yun daw ay paggalang, sabi niya. Qualities of an excellent and effective online presenter. Now, paano mo nalaman kung effective ka? Simple, actually, napakadaling i-gauge niyan, lalo na sa negosyo natin. Sige na nga, kayo nga, paano nyo mag-gauge kung effective ka? Type nyo nga po. Exactly. Di ba, andali? Di ba? Paano mo mag-gauge? Natural, pag may benta ka, pag may pay-in ka, ganun ang kasimple. Di ba? Paano mo malalaman kung di ka effective? Di wala kang benta. Di ba? Ganun lang. New member. Correct. Walang sales. Makakapagpa-upgrade. Ibig sabihin, effective ka. Di ba? Ganun yun. Lalo na ngayon, mas maganda yung upgrade natin. Dahil yung sponsor, may freebies na isa sa pinakamagandang produkto natin, which is 24 Alka White. Sa mga easy na na-upgrade mo to mini, yung sponsor may isang Alka White. Pag napa-upgrade mo to hyper regular, meron kang 3 Alka White. O di ba? O magkano yun? That is 1.6 per bottle. Yan. Okay. Eto na. Ano ba? Ito, balik ko. Ano ba yung mga qualities of an excellent and effective online presenter? Quality number 1. Meron silang knowledge. Sa Tagalog, merong, pakitype nga, ano ibig sabihin? Merong kaalaman. May alam. So, paano tayo magkakaroon ng alam? Kaya nga po, kung bago ka pa lang, ito yung isa sa mga perks ng pagiging dealer at member. Meron tayo mga online trainings live. 'Di ba? Na kapag na-miss out mo or meron kang hindi na-catch, pwede kang pumunta sa YouTube channel natin, MCore Official natin sa YouTube, na pwede mong balik-balikan at ulit-ulitin. Every Monday is different. Actually, every day is different. 'Di ba? Every day merong matututunan. Ang kailangan lang yung willingness natin, 'di ba? So, you acquire more knowledge by attending more, by being willing to attend more trainings. Okay, by researching din, 'di ba? Totoo ba 'to? Kasi minsan, 'di ba, parang hindi ka makapaniwala na pwedeng mag-mega dose or kung ang sodium ascorbate ba ay talagang tummy friendly. 'Di ba? Meron na nga ngayon na tinatawag na GMT. Alam niyo 'yon? Na pag meron kang hindi alam na isang bagay, para malaman mo 'yan, pwede mong gamitan ng tinatawag na GMT. Sige nga, sulat nyo nga. Ano ibig sabihin ng GMT? Google mo, tanga. Google mo, te. Paano kung kuya? Paano ka, pi? Diba? Hindi. Google mo, te. O kaya Google mo, tito. Lusot. Pero in reality, Google mo, tanga. Yun ang ibig sabihin nun. I-GMT mo yan. Diba? Well, ano lang yun. Kumbaga parang segue lang. Pero ang sinasabi lang natin, anything under the sun, pwede mo na makuha online eh. Diba? Ang dami mong pwedeng aralin ay, diba? Pero kasi, bakit ka pa lalayo? Mag-google ka pa, papahirapan mo pa sarili mo. Umattend ka na lang ng MCore training, specific pa yung naririnig mo. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yon. So kailangan para maging effective tayo, dapat meron po tayong alam. At hindi basta-basta merong alam, dapat po maraming alam. 'Di ba? Kasi sabi nga, 'di ba, mas maigi na yung handa ka kahit hindi mo kailangan kaysa kung kailan kailangan mo, saka naman hindi ka handa. Diba? Uulitin ko, wala pa naman po kasi akong downlines kaya hindi ko pa kailangan yung trainings. Mali. Kaya ka wala pa ring downlines kasi wala ka pang ina-attendan na trainings. Kasi, tingnan mo kahit wala kang downlines, inaaral mo na siya. By the time na dumating sila at may mga itatanong na to,
it's so easy for you to accommodate yung mga queries nila, yung mga clarifications nila, and it gives them confidence na, uy, tama tong tao na sasamahan ko. Kasi maraming alam na alam niya kung anong ginagawa niya. 'Di ba? Do you agree? Can you please type 8 if you agree? Thank you. Next is, for you to become an effective online presenter, kailangan merong self-confidence. 'Di ba? Ano yung pagkakaunawa mo sa self-confidence? Kaya Tagalog yan or whatever. Can you please type? Pag sinabing self-confidence, kumpiyansa, tama. May tiwala sa sarili. And you know what? The knowledge and self-confidence, most of the time, it can go hand in hand. Kasi bakit? You gain more confidence when you know enough. Am I right? 'Di ba? You gain more confidence when you know enough. Yung iba naman, nagdudunong-dunungan lang, 'di ba? Nagpe-pretend. Pero iba pa rin ang effectiveness pag confident ka talaga kasi may alam ka eh. 'Di ba? Yung iba naman, may alam na, wala pang self-confidence. Kasi bakit? Ang iniisip niya, kasi baka mali yung masabi ko eh. Pero nakapag-aral na siya. 'Di ba? Now, how do you develop your self-confidence? It's very simple. You just do it. 'Di ba? Lakasan mo lang, subukan mo mag-present. Ganun lang kasimple. And then eventually, madedevelop 'yan. Habang ginagawa mo ng paulit-ulit, madedevelop. But make sure, habang ginagawa mo, you have to ask somebody that you trust na mababantayan ka. Habang ginagawa mo siya. Kasi bakit? Kasi, 'di ba, practice makes perfect. Narinig nyo na 'yon? Pero, unahan din kita, wrong practice makes perfect also. Kaya ko sinasabi, kailangan meron kang taong na pagkakatiwalaan, okay, na bibigyan mo siya ng karapatan para magiging mirror mo ng karapatan na, uy, magpe-present ako. I really value yung ano mo, yung feedback mo sa akin. Okay lang ba after ko mag-present, sabihin mo sa akin yung mga bagay na pwede ko pang ma-improve? Kailangan po natin yun. Kasi pag walang ganun, akala mo tama lang yung ginagawa mo. Hanggang sa napupuna mo, walang nagjo-join sa'yo. Kasi bakit? Kasi paulit-ulit mo lang na ginagawa, walang nagko-correct sa'yo. And then later on, you will realize, siguro hindi talaga para sa akin si MCOR. Kasi imagine, ginagawa ko naman eh. 'Di ba? Pero walang nagjo-join. Kasi walang nagsasabi na, uy, by the way, hindi dapat ganyan ang pagpe-present. Actually, kompleto naman yung sinasabi mo. Kaso yung mukha mo nakasibangot. 'Di ba? Actually, parehong-pareho naman yung sinabi ng speaker na may naparinggan din ako eh. Pero kasi, yung ano mo, yung body posture mo, nakaganong ka, 'di ba? O kaya yung ano mo, yung laptop mo ganyan. Ayan no, nagpe-present. Pareho lang naman, pero mata lang nakikita. Gets nyo? 'Di ba? So, you need to have that somebody na pwede mong mapagkatiwalaan na sasabihin talaga yung totoo, yung tutulungan ka. Hindi yung, hindi, okay naman, ang galing-galing pagtalikod mo. Hindi naman magaling, wala kang katorya-torya magano eh. 'Di ba? Kailangan yung mapagkakatiwalaan. Sino yun? Your upline. Wala nang iba. Kasi yung upline mo, may vested interest sa'yo yan. Gusto kanyang kumita. Bakit? Kasi yun lang ang way para kumita din siya eh. So the perfect person na pwede mong pagkatiwalaan, 'di ba? Na i-guide ka at sabihin ng totoo is your upline, your mentor. So look for a mentor, look for an upline para matulungan ka. Clear or clear? Okay? And then eventually that self-confidence aakyat na 'yan, 'di ba? Alam, self-confidence, 'di ba? Ngayon unti-unti dahil palagi mo nang ginagawa, nabuboost yung moral mo paunti-unti 'di ba? Hanggang sa eventually, kahit wala na si upline, nakatatak lahat yung mga sinasabi niya sa yung paalala. Yan. Oh, may mga nagpasalamat ka agad. Baka may mga naiiyak pa dito. Huwag na muna. Buhay pa naman kayo, di ba? Eto pa. Okay. An effective online presenter talks with enthusiasm. Okay, present with enthusiasm. Hindi yung wala lang, masabi lang na natapos yung kanyang presentation. Pag sinabi mong enthusiasm, yung energy, 'di ba?
Yun, ganado. Pag nakipag-usap, pag nag-present. Yung tipong excited ka kasi alam mong makakapagpabago to ng buhay. Alam mong simple lang yung negosyo natin, pero ang laki ng pwedeng potential kapag talagang nauunawaan natin kung ano yung gift nitong negosyo na to sa atin, 'di ba? May bitchin. Ano yun? Yan, ganado, may energy. Napaka-importante. Kasi bakit? Kasi imaginein mo kung itong negosyo na to po makakatulong po talaga to sa inyo. Marami po talaga itong natulungan. May mga kumita na din po dito. Tapos po talaga pong ganda po ng products. Ano po talaga, effective po talaga yung products. Marami-rami na rin po yung yung mga nabentahan ko po dito. Kaya po, yun, maganda po. Sana po mag-join po kayo. Halimbawa, ganun yung nagpe-present sa'yo. Di ba? Parang tanga lang. Di ba? Kailangan mo energy. Nasa online ka na nga, wala ka pang energy. Kumusta naman? Hindi, tandaan mo, hindi mo nahawakan yung tao dito eh. Di ba? Ang nagka-come across lang is your energy. So, actually, mas nakakapagod. Sa totoo lang, for me, mas napapagod ako kapag online presentation compared with offline. Di ba? Kasi bakit? Kasi may mga facial expressions na hindi ka agad nakikita sa sa online. Kasi bakit? Kung may PowerPoint ako, ang liit na lang ng mukha ko. Gets nyo? 'Di ba? Pero bakit ko paninindigan na hindi offline ako? Hindi pwede. Kasi imagine kung halimbawa, paninindigan ko na offline ako. Offline ko lang ako magpe-present every Monday sa office. Do you think 100 ang a-attend? Maybe. Baka matagal. Tama ba? Ngayon umuulan pa. Kumusta naman? 'Di ba? Kahit umuulan, actually sa ibang lugar walang kuryente. 'Di ba? Pero we are still more than 100. Kasi hindi natin pwedeng pagpilitan na, hindi, ang hirap sa online eh. Kailangan lang masanay. 'Di ba? At tanggapin mo sa utak mo, okay, kailangan mas mataas yung enthusiasm ko kapag online. Mas manggigil ka. Actually, ako palagi, every time, right after my online presentation, online activity, ang dami kong tubig na naiinom. Kasi alam ko ang dami kong energy na nailabas. Totoo yan. Kasi mas double yung efforts ng online. Kasi nga, hindi ko kayo mahawakan eh. Di ba? Hindi ako makaikot. Di ba? Alam nyo naman, pag nagpe-present ako sa office, di ba? Nagpupunta ako sa aisle, palakad-lakad ako. Dito hindi ko pwedeng gawin. Correct? But, wala, I have no choice. Di ba? Para tayo maging effective, kailangan mataas ang enthusiasm. Next. Yan. Gusto mong maging effective? Isang katangian is preparation. Sabi nga, proper, 5 P's. Proper preparation prevents poor performance. Ang tawag doon, 5 P's. Okay? What are other things for you to say na you are prepared? Actually, yung part ng preparation din is kung paano ka uupo. Okay? Example, ang background ko. Eto, pag wala akong virtual background, okay? Yung likod ko is bintana. Na blinds. Okay? Bakit palagi na gusto ko sa ganito? Kasi pag nasa nasa online ka, tapos ikaw yung speaker, ikaw yung nagsasalita, hanggat maaari, dapat walang dumadaan sa likuran mo. As much as possible, yung perfect example, si Fairy Lou. 'Di ba? Kala mo magpapakuha ng 2x2 picture. Ganyan. 'Di ba? Si Susan Cabral. Susan, you just need to make sure walang magbubukas ng pinto at babalagabag sa ulo mo yung pinto kasi nakakahiya. 'Di ba? You have to inform everyone. Kailangan walang movement sa likod. Remember, you are the speaker. Kailangan ikaw ang bida, hindi yung tao sa likuran mo. Alam nyo ba, I also experienced
gumamit siya ng virtual background. Ito, ano to totoong buhay ito Dito to sa MCOR, siguro yung iba matatawa kasi maaalala nila. Okay, totoong buhay ito sumablay yung kanyang virtual, may dumaan sa likod na nakahubad. Lalaki. Pero ang laki ng tiyan. Diba? Nakakahiya. Imagine mo, nagpe-present speaker ka, tapos biglang may naglakad doon, half naked, lalaki naman. Pero ang laki ng tiyan. Okay lang sana kung puro abs, di ba? Actually, abs pa rin pala yun. A big stomach. Yun nga lang ang meaning, di ba? Di ba? So, kailangan walang naglalakad. And you need to make sure, sometimes, kung nakapunta ka na dito sa bahay namin, because some of you I have invited already before. Di ba? Meron ako dito na glass yung sa likod ko, pwedeng maglakad yung mga tao. But, ay talaga naman, tatagpasin ko ang ulo pag may naglakad habang meron akong activity sa Zoom. Kasi umpisa pa lang, sinasabihan ko na. Kasi parang minsan gusto ko iba-ibang angle naman yung diba? Maiba naman nang hindi ako gagamit ng filter. But you have to inform the people living with you na meron kang presentation, 1 oras lang naman ito, kailangan ko ng quiet moment kasi kailangan ganito, blah, 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 blah. Okay? What else? Kailangan ng tamang ilaw. Ang ganda ng presentation mo. 'Di ba? Pero mukha ka namang multo, mata mo lang kasi ang ilaw galing lang dito sa nanakot ka pa. At tandaan mo, malakas makaganda ang tamang ilaw. Okay? Totoo 'yan. Ayan yung mga ring light na 'yan, ito, malakas makaganda 'yan, yung mga warm color. O bigyan kita ng teknik never use white, always warm. Okay? Kasi yung warm nakakadagdag ng ng ganda, nakakakinis. Lalo na kung medyo problematic ka, di ba? Di ba? Pag medyo hagardo ka, warm color. At dapat meron ding proper na angle ng ilaw. Okay, halimbawa ito, ganyan dapat side by side ang ilaw. Kita mo siya Kasi bakit? Para yung may mga angle kasi na dapat na na natamaan sa'yo, side by side na nakaharap. Parang ganyan, nakaside sa'yo. Para both, cheeks mo, maliwanag siya. Okay, wag sobrang liwanag. Kasi, syempre, hindi ka naman gagamit. Yun ang maganda pag warm color. Para siyang filter. Natural filter ang dating pag warm color. Okay? Ano pa? Kailangan para part ng preparation is yung laptop mo should be your camera from the gadget that you are using, that it could be from the cell phone. Well, as of now, I am using laptop. Dapat eye level. Hindi yung pababa. Meron akong nakikita, ganito siya mag-preset. Yung parang nakaganon. Napakapangit nun. As in, napakapangit. Dapat eye level lang. Hindi rin pwede na napakataas. Kasi may nakita rin ako. Kasi daw, para payat yung mukha niya. Kaya, alam niyo yung nagsiselfie, paangat, di ba? So, ginaya niya, pati pag-zoom niya, paangat, mali. Di ba? Hindi ganun. Ano yun, ma'am? Yan ang cute mo always, smiling, nakakaalis ng stress. Thank you. So, kailangan eye level lang. Kasi, sa online, gusto mo parang naturally, kinakausap mo yung audience. 'Di ba? 'Di ba ganun tayo? Kapag ba ikaw ba nakikipag-usap sa tao, nakayuko ka ba? Di naman 'Di ba? Naghahanap ka ng level ground na magkaano kayo, parang eye level lang kayo. 'Di ba? Bakit kahit nga matangkad nagagawa natin ng paraan na parang eye level lang kayo. Depende sa distance. Tama? Dito sa online, napaka-importante nun na eye level, hindi mababa yung laptop. Eto, meron akong meron akong laptop holder. Wait lang para papakita ko sa inyo. Eto. Yan. Nakikita nyo ba? Yan. Dito siya nakapatong. Okay. Kung wala kang laptop holder, pwede kang maghanap ng, shoebox. Doon mo ipatong. Diba? So, kailangan eye level. Period. Part ng, ng preparation. What else? You have to prepare. May ilaw ka nga. 'Di ba? Eye level nga yung computer mo. Hindi ka naman prepared sa PowerPoint mo. Eng-eng din, 'di ba?
Kailangan lahat prepared ka. PowerPoint, 'di ba? Yung naturo ko na 'yan, paano gumawa ng PowerPoint presentation, not how per se, not the how per se. Pero yung mga yung mga pointers na dapat more on pictures, like ito, mas malaki yung picture, isang word lang. Ako nagpapaliwanag anong ibig sabihin ng preparation. 'Di ba? Ano pang part ng sarili natin. Yan. Okay, part ng preparation, imagine mo, nakikita mo yung lalaki na to? Now, I want you to imagine na nakasando lang siya. Oh. Anong dating sa'yo? Kung yung yung kausap mo, nakasando lang or naka-normal na damit lang. 'Di ba it seems na, sa akin ang dating sa akin nun is simple lang. Hindi importante yung sasabihin nitong tao na to. Kasi kung importante, 'di ba? Paghahandaan niya yun. That person would rather be, alam mo yun, yung magde-decide siya na maganda siya, gwapo siya, 'di ba? I remember si Rosemary, si Rose. Nandiyan ba siya ngayon? 'Di ba? Anong sabi nung nanay niya sa kanya? 'Di ba si Ayet? Anak, aalis ka ba? Kasi nag-quote, nasa bahay lang naman. Bakit? Ba't siya nang ganun? Kasi may Zoom eh. Di ba? It gives, when you are prepared, the way, yung dress up mo, it gives an impression to the people na makikinig sa atin na importante yung sasabihin mo. Pero kung ang itsura mo, hindi mo malamang inayos yung buhok mo. Kung tutusin, I'm at home right now. Pwede ako hindi mag-blower ng buhok. At pwede ko rin panindigan. Baka alam nila, makikinig pa rin naman yan. Magaling naman ako magsalita eh. Plus, syempre, presidente ako ng company. Isa ako sa may-ari. What you see is what you get. Di ba? Pwede kong gawin yon. Pero pag ginawa ko, isa lang ibig sabihin nun. Wala akong respeto sa inyo. Kasi bakit? Walang respect yun dahil hindi ko pinaghandaan yung sarili ko eh. 'Di ba? So for you to become effective, kasama sa preparation is yung sarili natin. 'Di ba? Did you know na lagi kong chine-check anong itsura ko before ako pumasok sa Zoom? Ito pa yung maganda. Did you know maraming filter na ngayon ng Zoom? Kung ikaw ay hindi ka pa ganun ka-confident? Did you know na ang Zoom, pwede kang kahit hindi ka maglagay ng lipstick, may capacity siya na pwede kang meron dito na lipstick. Pati eyebrows. Kung ikaw ay walang eyebrows. 'Di ba? Meron din dito. Nakakatawa nga, hinahanap ko nga pampatangos ng ilong kasi yun ang gusto ko. Wala pa doon. Kaya magno-nose line na lang. Saka yung pampa-straight na buhok, wala kasi kulot ako talaga. Wala akong choice eh. Magbo-blower ako talaga eh. 'Di ba? So, ang ganda nitong Zoom na to eh. Kasi yung kilay, paiba-iba pa. Gusto mo manipis, gusto mo makapal, pwede. Nasaan yun? Basta aralin mo, nandito. Actually, pwedeng isa rin yun sa natin. Paano i-maneuver yung Zoom? Diba? Pag hindi ka pa marunong, yung mga virtual background o mga appliance, kayo na magturo niyan. Hindi ko na i-module. Okay, next. Yan. Ito, yung proper messaging. Ano ibig sabihin ng proper messaging or yung message? Now, every activity, every presentation, palaging meron kang motibo. Bakit mo siya pine-present? Ako kasi, yun ang mindset ko. Okay, gagawin ko ito. Ano bang motibo ko? Ba't eto ba yung module ko? 'Di ba? Ang motibo ko is ma-realize ninyong lahat na ang technology ay best friend natin. So, dapat doon tatakbo yung messaging ko. Gets natin? Yung may laman, yung may babaunin siya. Na pagkatapos ng presentation ko, yun ang baon niya. Ang example, ang boss, ano yung pwedeng mong message doon na ma-impart sa kanila? Na merong isang oportunidad na sa isang maliit na puhunan, pwedeng malaki ang potential na makuha mo yung mga bagay na hindi mo ini-imagine before. Katulad ng makapag-travel, savings at least 10 million pesos. 'Di ba? Ano pa, mabili mo yung mga gusto mo for as low as 5,000 pesos. So, every activity, lagi or module, lagi mo munang iisipin, ano ang ko dito? Anong gusto kong ipunto? Yun yung sa Tagalog ng ibig sabihin na message. 'Di ba? May matututunan, tama ka, Jet.
'di ba? Na sa bawat na sasabihin. But not necessarily, actually not bawat sasabihin. Una't huli ang messaging eh. Kasi pag boss, pare-pareho sinasabi, 'di ba? Pare-pareho lang ang products, pare-pareho ang complan, pare-pareho ang may-ari ng company. Pero ano yung message mo sa huli, yung pang-sandwich mo dun sa gusto mong ma-impart sa tao na makikinig sa'yo para maging effective ka. Kasi pag hindi mo alam yung message mo, useless lahat yung pinagsasasabi mo. Ang nangyari lang doon, nauhaw ka at saka naubusan ka ng energy pero walang nag-join. Sayang naman. 'Di ba? So napaka-importante ng message or yung pakay mo. Eto. Another, ay, may ganun-ganun, no? Saan ba to? Yung kanina. Hindi ko alam kung paano tanggalin yan, ha? Ginanong-ganong ko kanina. Oo. Anyway, dito yata ito. Wait lang, ha? Yun. Ay, i-erase. Eto. Ano ibig sabihin ng scrutiny skills? Pag scrutiny, ano ba sa Tagalog niyan? Scrutiny. Galing ah. Galing ni Alice, oh. Galing mag-Google, mag-GMT. Nasagot agad. Pagsisiyasat. Pagbubusisi. Okay. Ano yan eh. Pag sinabing scrutiny, dito, ang ibig sabihin nito, yung marunong kang bumasa. Okay? Yung observation, correct, marunong kang mag-observe. Pero two-way siya. Okay? Yung scrutiny skills na yan, it's a two-way thing. Example, kailangan alam mo rin, did you know na every time nasa Zoom ako, pinagpapalit-palit ko, tinitingnan ko yung mga reaction nyo. Okay? Tinitingnan ko yung mga mukha ninyo if you are agreeing. Okay, baka may mga inaantok na dyan. Baka si Majeline inaantok na. 'Di ba? O 'di ba napapasmile. Baka si Belle nanonood ng GMA7. 'Di ba? O kita mo ang ganda ng smile ni Belle. Tapos si Remo, parang bagong bagong rebond. 'Di ba? Baka mayaman ang napangasawa. 'Di ba? Now, ano ibig sabihin niyan? Kasi dapat pag nagpe-present tayo, hindi ka lang dakdak ng dakdak, hindi ka lang present ng present, 'di ba? Hindi ka lang yaw-yaw ng yaw-yaw. Dapat marunong ka ring mag-observe sa mga taong nakikinig sa iyo. Kasi baka mamaya wala nang nakikinig sa iyo, at least alam mo na hindi may kailangan kang baguhin sa way ng pagpe-present mo kasi hindi mo nakukuha yung attention nila. 'Di ba? Ganun siya. Kasi halimbawa, ang in-scrutinize mo lang is yung audience mo. Pero hindi mo na-realize. Kaya ganun ang reaction nila. Kasi boring ka. Kaya hindi sila nagre-react. Kasi nonsense ka eh. Gets natin? Gets natin, Tita Rufina? Ang ganda ni Tita Rufina. Ang ganda ng background, oh. 'Di ba? Yellow, very clear. Yan, tita, tama po yan pag magpe-present. 'Di ba? So, it's a two-way thing. Huwag lang papakiramdaman yung audience. Kailangan, kasi ako, naniniwala po ako, ang audience is binibigay lang niya kung ano yung binibigay mo. Ano ba, walang kwenta yung binibigay mo, binabato mo sa kanya. Di parang wala ring kwenta yung pagtanggap niya dun sa sinasabi natin. But, pag yung topic mo full of enthusiasm, very interesting, kasi prepared ka, inaral mo talaga. Tingnan mo, walang makakatulog. Baka kahit mag-CR yan, bitbit yung cellphone niya or yung laptop niya eh. 'Di ba? Ganun ang isa nating skills na dapat ma-develop. And eto na, malapit na tayong matapos. Of course, kailangan isa sa mga effective na speaker, actually not just online but also offline, is yung merong magandang integridad. 'Di ba? One way to develop your integrity, since na this is MCore, dapat po tayo mismo gumagamit ng produkto. Mga produkto. 'Di ba? Hindi lang ng produkto, kundi mga produkto. Kasi example, ang alam mo lang inumin, 24 alkaline C. Tapos kakapromote natin ng 24 Alka White. May mga tao pala sobrang interesado to take care of their liver.
'Di ba? And to boost their immune system. Tapos biglang may nagtanong sa'yo, alam mang isagot mo, alam mo okay na yung speaker, sinabi naman ng speaker maganda yun eh. 'Di ba? Effective naman yun eh. No, you develop your integrity sa produkto by taking our own products, by using our products. Our products, when you say our products, dapat lahat. Konti na nga lang yan eh. Iilan lang nga yan eh. Hindi, titipirin mo pa ba yung sarili mo? Eh hindi naman po kasi ako ano eh. Hindi naman po kasi ako nagkakape eh. 'Di ba? Kahit di ka nagkakape, you have to taste it. Hindi ko sinabing araw-arawin mo dahil hindi ka nagkakape. May alternative naman, may choco. Pero dapat alam mo pa rin yung lasa. 'Di ba? Kasi napaka-importante nun, yung lasa. Dahil beverage ang coffee, 'di ba? So ang pinagtatalunan dyan, not just the effectiveness, but the taste. 'Di ba? Be the product of your own product. Correct. 'Di ba? And my last slide. And I really hope marami kayong natutunan ngayong araw na to. Ang sabi nga sa aking last slide, it is not enough to do our best. We must know what to do first and then do our best. 'Di ba? And with that, maraming salamat, Mcorians. Kung may natutunan ka ngayong araw na to or ngayong activity na to, isa lang ang request ko sa'yo. Post mo sa timeline mo para naman hindi puro marites ang nilalagay natin dyan. 'Di ba? 'Di ba? Post mo kasi pag tinype natin at sinigaw mo sa universe, mas naiintindihan natin at mas nagiging effective tayo. And with that, maraming salamat po muli mga Mcorians. And of course, a reminder to all, we have a better easy package right now kasi Alka White and 2430, the value is 1,950 pero dahil Mcorian ka, 1,500 na lang yan para sa'yo. And syempre, 1,000 pa rin ang direct referral niyan kapag ikaw ay dealer. So, to those people na easy package pa lang ang kanilang registration, it's okay, welcome to Mcor family, but there's a better option. Aside from easy, kasi pwede ka ring maging dealer para naman ma-unlock yung 9 ways to earn mo pa. So with that, maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye! See you again.